Hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte kundi ang komunistang teroristang grupo na CPP-NPA-NDF ang nararapat patawan ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Ito ang paninindigan ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy dahil sa dami ng mga kabataang nabiktima ng mapanlinlang na ideolohiya ng teroristang kilusan. Si Paul Montibon sa balita. Mahigit 50 taon nang naghahasik ng kaguluhan sa Pilipinas ang komunistang teroristang grupo ng CPP-NPA-NDF at sa loob ng mahabang panahong ito, walang Pilipinong hindi nasaling ng kanilang mapanirang ideolohiya. Isang lasong nagpapanggap na prinsipyo pero nauuwi sa karahasan, pagdanak ng dugo at pagkasira ng kinabukasan ng libo-libong inosenteng mamamayan. Pinakamalalang biktima ng kanilang panlilinlang ay ang mga kabataan na imbes na mag-aral at tumulong sa pagpapaunlad ng bayan ay naakit, nauto at nahikayat na pumanig sa armadong pakikibaka. Sa halip na kinabukasan, kamatayan ang kanilang sinapit. Ayon kay Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy, ang CPP-NPA-NDF ay may mabigat na pananagutan, hindi lamang sa pagkamatay ng mga kabataan at pagkapariwara ng mga inosente, kundi sa matinding takot, kahirapan at kawalang katarungan na idinulot nila sa mga karaniwang mamayan. Kaya giit ni Pastor Apollo, hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nararapat na litisin sa ICC, kundi ang mga tunay na may sala, ang CPP-NPA-NDF na higit na may pananagutan sa mga paglabag sa Crimes Against Humanity. Isang tahasang inhustisya ang kinaharap ng bansa at ito ang pangakong tututukan at itatama ni Pastor Quiboloy sakaling mahalal siya sa Senado. Wala man lang crime against humanity ang ginawa dyan. Tingnan niyo ang ating Pangulo, 8 years, 43 ang naakusa sa kanya. Crime against humanity na. Iyan po ay injustice. Yung walang pagkawalang hustisya, asikasuhin po natin yan. Para kay Pastor Quiboloy, matagal na siyang nagtagumpay sa laban kontra CPP-NPA-NDF kahit wala pa siya sa larangan ng politika. Ginamit niya ang kanyang plataporma at advokasya sa pamagitan ng SMNI at ang paglalaan ng oras at programa para puksain ang CPP-NPA-NDF na nagbunga ng matinding pinsala sa kilusan. Sa akin pong itinayong SMNI nung ako ang chairman dyan, naglaan ako ng 3 oras bawat araw sa laban kasamang bayan upang ang ating pamayanan ay maliwanagan sa mga deception o panlilinlang ng komunistang ideolohiyang itong napakarami ng namatay sa loob ng 50 taon. Ganon din karami ang namatay, mga 50,000 na ang patay. Sa pinagsanib na puwersa noon ng SMNI at pamahalaang Duterte, maraming buhay ang naisalba. Mga sumuko, nagbago at ngayon ay malayang nakakagalaw sa lipunang dati nilang tinalikuran dahil sa panlinlang ng makakaliwang kilusan. Sa kabilang banda, bukod sa CPP-NPA-NDF, isa pang laban ang naistutukan ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy, ang muling pag-usbong ng iligal na droga sa bansa. Anya, ipagpapatuloy niya ang laban sa impluwensya ng iligal na droga. Magpapatuloy po yung ating laban sa droga. Magpapatuloy yung laban natin, laban sa mapanirang ideolohiya ng CPP-NPA-NDF. Sa ilan ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa The Kingdom of Jesus Christ, pangunahing adhikain ng bansang kaharian ang pagbabagong buhay ng mga miyembro mula sa mga makamundong gawi tungo sa isang disiplina at ganap na espiritual na pamumuhay. Sa puso ng advokasiyang ito ang pagligtas sa kabataan mula sa mapanirang impluwensya ng iligal na droga, isang salot na unti-unting pumapatay sa kinabukasan hindi lamang sa bawat individual kundi ng buong sambayanan sa pamagitan ng tapat na pagtuturo, gabay at mga makabuluhang programa. Inihahatid ni Pastor Apollo ang mga kabataan sa tamang landas, malayo sa bisyo at malapit sa Diyos at isang makabuluhang kinabukasan para sa bansa. Sa kabila ng kanyang pagkakapiit, hindi naging hadlang kay Pastor Quiboloy at sa Kingdom of Jesus Christ ang walang pagod na pagtutulak ng advokasiyang kontra iligal na droga. Patuloy na naisasakatuparan ang mga makabuluhang programa ng KOJC, mga inisyatibong nagpapalalim ng kamalayan, disiplina at espiritual na paninindigan ng kabataan upang manatili silang huwaran sa gitna ng lipunang unti-unting sinisira ng bisyo. Sa mga napakinggan po namin is grabe po yung epekto niya sa atin mentally,
physically, then po ang spiritually. Kasi kumbaga ang mga gumagamit is napapalayo talaga siya sa spiritual po na talaga na ano. Kaya mas help po talaga sa amin, sa mga kabataan po na i-share po namin sa labas po ng mga kabataan na nalulung po talaga sa droga. At sa theme po namin po na ngayon po sa araw na to, Pastor, na napaka-halaga, napaka-importante po talaga na malaman po namin, Pastor, yung mga lessons po na natanggap po ng mga youth po talaga, Pastor. Salamat, Pastor. Napakaganda ng kanyang advocacy na ang mga kabataan na iligtas natin sa mga ipinagbabawal na mga bisyo. Alam po ninyo, sinusunod po natin ang kasabihan na ang pag-asa ay nasa kabataan. At sila po ang ating mga future leader. At sa pamamagitan ng guidance ni Pastor Apollo Kibuloy, naiiwas niya. Natuturuan niya ang mga kabataang to na mamuhay ng walang mga bisyo, lalong-lalo na yung illegal drugs na yan. Sana may pagpatuloy pa yan, may palawag pa po natin yan, hindi lang po itong mga kabataan na nandito ngayon, but sa buong Pilipinas. Bigyan natin ng pag-asa. Kaya nga ang panalangin namin, hindi po kami miyembro ng KOJC, pero nakikiisa kami sa layunin at kagustuhan ng ating mahal na Pastor Apollo Kibuloy. Lahat po tinuturuan ng ating mahal na pastor. Una, may takot sa Diyos, may takot sa ating Ama, maging masunurin sa kanyang kalooban at layuan at iwasan ang anumang mga bisyo na makakasira sa ating pangangatawan. Kaya dito, lumalaki po ang mga kabataan na walang bisyo at disiplinado. Kaya, Pastor, maraming salamat po sa initiative po ninyo ngayon dito po sa NCR na isagawa po itong anti-illegal drug symposium. At hindi lamang dito, alam po namin ang buong Pilipinas kasi ito po ang inyong programa at isa sa inyong plataforma bilang isang senador ng ating bansa. Sa ilalim ng kampanyang Ayusin Natin ang Pilipinas, isinusulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang isang malawakang reforma na layong iangat ang bayan mula sa pagkakalugmok sa katiwalian, karahasan at pinsalang dulot ng iligal na droga. Ito ang kanyang pangarap, isang maayos na Pilipinas, malinis sa korupsyon, ligtas mula sa kriminalidad at malaya sa bisyong sumisira sa kinabukasan ng mamamayan. Isang matuwid na bansa na muling kikilala sa Diyos, magpapahalaga sa batas at magtataguyod ng lider na may paninindigan, malasakit at tapang, isang tulad ni Pastor Apollo C. Kibuloy na handang maglingkod upang itayo ang isang makapangyarihan, maunlad at iginagalang na Pilipinas sa mata ng buong mundo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.